Rowena Garma, dating head ng CIDG na na-assign sa Davao at di umano'y malapit at may kaugnayan sa dating Pangulong Duterte. Si Garma na ngayon nasasangkot sa patong-patong na issue na kinabibilangan ng di umano'y pagpatay sa 3 Chinese national sa piitan ng Davao noong panahon ni Digong. Siya ngayon ay na-contempt sa Kongreso dahil sa pag-debate sa mga tanong ng mga congressman nung nakaraang Quadcom hearing. Sa gitna ng mainit na issue, naglabas ng salaysay si Mon Tulfo na dating malapit na kaibigan ni Digong. Sa kanyang revelasyon, kanyang sinalaysay ang di umano'y malapit na ugnayan sa pagitan ni Garma at ng dating Pangulo. Pakinggan natin ang kanyang salaysay. Ang numero unong dahilan kung bakit si Garma ay napiling maging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes noon ay dahil sa relasyon nila ni Digong, ni Pangulong Digong noon. Ang nangyari kasi dyan na nahalata ako, nakahalatag kayo nung araw, palagi akong umuwi sa Davao dahil si Digong kapag matagal na kami hindi nakikita, pinatatawagan ako at gano'n kami ka-dikit ni Digong. Oo nga pala kaibigan, kung nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng video, pakisubscribe na lang ang aking channel at pakipress na din ang bell button para ma-update ka sa mga susunod na i-upload ko. Maraming salamat. Digong, tinatawagan ako at magdi-dinner. Marami na kasing pinakilala sa akin ni Digong na mga girlfriends niya. Isa na rito yung dating Agriculture Undersecretary na si Berna Puyang. Ayun, girlfriend din niya yon. Yung naging tourism secretary, girlfriend niya yon. Ito, nung isang pagkakataon, meron kaming nag-dinner kami. Nag-dinner kami ni Digong. Doon ko nakikilala yung mga girlfriends niya. Nakita ko, naka-uniforme itong babae. Tapos iba yung galaw nila, mga tinginan. Sabi ko, nung pumunta sa CR yung babae, si Rowena, si Garma. Sabi ko, bay, ang pangit naman yan. Sabi ko, ba't katabi namin kang gandang babae, mga babae na ito, pangit naman. Ba't ano bang nagustuhan mo dito? Sabi niya, masarap kasing, alam mo na, maghibayuhin yung naka-uniforme yung babae. Yun ang sabi niya.